Yung feeling na tuwang-tuwa ka dahil ikaw bilang whistleblower, tuwang-tuwa ka dahil, sa wakas ay mapapatawag ka sa, Kongreso para mag-testify or, ibulatlat yung sinasabi mo na katiwalian sa LTFRB, ano. So, meron tayong isang similar situation dito na nangyari kay Ka-Eric at, Doktora Loren Badoy. A month ago, meron din palang na-contempt at, 10 days na na-contempt ito 'no, na nakulong doon sa kamara. Eto tignan natin, the same fate kung ano yung ano, kasi itong si Jefferson Tumbado na ito 'no, siya ay nag, parang whistleblower, nagbigay ng kanyang statements at, meron siyang allegation of corruption doon sa Land Transportation and Regulatory Board or LTFRB at ayan nga, because of that na-detain siya ng 10 days. Itong si Tumbado ay former head executive assistant, sa LTFRB. So tignan nga natin itong, nangyaring pagbawi niya doon sa, kamara, I mean nag-testify siya pero ni-recant niya yung kanyang sinasabi. Tingnan natin. May preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako, Pagkatapos niyang sabihin na may corruption sa LTFRB, nakataka-taka na bigla niyang binawi. Uwi na tayo. boss, Uwi na tayo. mabigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba. Wala, Your Honor. Opinion ko lang yun. Kaya Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? Opinyon lang niya at walang ebidensya. Kabilang ito sa mga sinabi ni Jeffrey Tumbado, dating executive assistant ni suspended chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Chofilo Guadis, nang tanungin ng mga mambabatas kaugnay ng mga aligasyon niya ng katiwalian sa ahensya at dating hepe nito. Ginawa nito ang pahayag sa motu proprio hearing in aid of legislation ng House Committee on Transportation. Ayon kay Tumbado, idinawit niya si Guadis dahil masama ang loob niya rito. Bunsod nito, idineklara si Tumbado in contempt at itinitini sa Kamara. The chair hereby declare Mr. Tumpado in contempt. Talamak umano ang korupsyon sa ahensya. Nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Ako naniniwala talaga ako na may corruption talaga dyan sa LTFRB. Araw-araw Prangkisa, pinag-uusapan. ini-stress nyo. Kasamahan ko, araw-araw. Pinakakain nyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, mga kurap pala kayo. Galit na galit si Manibela Chairman Marval Buena nang humarap siya sa media kanina. Pasakit ng araw ang napipitong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon bilang bahagi ng POV Modernization Program na laman pa nilang may korupsyon umano sa LTFRB. Isiniwalat ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado ang mga umano'y iligal na kalakaran sa ahensya. Meron daw tinatawag na Ruta for Sale, Provisional Authority for Sale at Special Permit for Sale. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan, kahit hindi pwede, Bayad ka. hanapin mo ako. Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga iligal na transaksyong ito. Halos araw-araw. Grabe, no? Binubulungan. Pag nililino ko, walang nanghihingi. Kundi may naglalagay. Kalat din daw ang katiwalian hanggang sa regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat, pero posible raw na hanggang Malacanang ang mga sangkot sa katiwalian. Posible raw na hanggang Malacanang ang sangkot ng katiwaliang ito. So kung babase tayo doon sa sinasabi ni Maharlika na ang lahat ng ito na sa likod nito ay si Lisa Marcos,
Aba, hindi malayong mangyari. Siya rin ang nasa likod nito. Milyon-milyon ang kita dito eh, di ba? Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si Guadis. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher ups. Oh, from Sapat higher daw up. ang hawak niyang patunay para makasuhan ng graft ang mga sangkot. Dahil dito, muli raw magsasagawa ng tigil pasada ang manibela sa susunod na linggo. Simula sa susunod na Lunes, hindi tayo bibiyahe, dadalhin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB main, sa harapan ng DOTR hanggang Malacanang. Doon na natin bibubusin na to, doon na natin itatambak ang ating mga sasakyan. Kung ayaw na tayo bigyan ng mabuhayan, mabuhay nitong gobyerno po na ito. Mariin namang itinanggi ni Guadis ang akusasyon ng dating niyang assistant. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Agad namang naglabas ng anunsyong Malacanang na sinususpindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos si Guadis bilang LTFRB chairman kasunod ng alegasyon. Ayon sa palasyo, hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang maling gawain. Pinasisiyasat na rin daw ni Pangulong Marcos ang umunoy korupsyon sa LTFRB. Wala pang bagong pahayag si Guadis kaugnay ng kanyang suspension. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Okay. Kaya nakapagtataka, no, talaga, no. Ito. Meron dito eh. Ayan. Ito, isa pa ito. Mag-iimbestiga na rin ang Office of the Last na to. Ombudsman kaugnay sa mga katiwalian umano sa transportation sector. Pero maski ang umatras na whistleblower, hindi rin lusot sa Umatras, investigasyon. ha? Nakatutok Umatras. si Maki Pulido. Inatras man ng whistleblower na si Jeff Tumbado ang mga akusasyon niya ng katiwalian sa LTFRB, DOTR at Malacanang, mag-iimbestiga pa rin ang Office of the Ombudsman. Binigyan ng 2 linggo ang mga investigador para tapusin ang pagsusuri. Pero kabilang na sa investigasyon ng akusasyong binayaran si Tumbado ng transport group na SV3 ng 300,000 pesos para maayos ang kanilang prangkisa. Hiningan din umano ni Tumbado ng 50,000 pesos ang leader ng Stop and Go Coalition. Nangyari yan nung head executive assistant pa siya ni suspended LTFRB chairperson Teofilo Guadis. Humingi na ng tulong ang DOTR sa NBI na imbestigahan ng di umano'y mga katiwalian. I think Yusek Dodo will be the one to talk to the NBI to go after this LTFRB case and to interview the assistant of the former chairman or the chairman of the LTFRB. Pero sabi ng Senate Minority Leader, kung walang mangyari rito, maghahain siya ng resolusyon para imbestigahan ito ng Senado. Duda rin ng Senate Public Services Committee Chairperson sa pagbawi. Dapat daw imbestigahan ang dahilan at kung may nag-udyo, Duda sa pagbawi. nabawiin ang alegasyon. Pakiramdam naman ng grupong Manibela, ginamit at nilaglag sila ni Tumbado na siyang lumapit sa kanila at nagpaset ng press conference. Yung sinasabi niya na may nag-impluwensya sa kanya, ayoko siyang ilaglag, pero alangan naman pong lumapit ako sa kanya, magpa-press con ka. Jeff, meron bang katiwalian dyan? Baka nga paraan niya lang ito na makakausap yung mga ganitong tao. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang nationwide strike ng Manibela sa Lunes. Okay. So, isa-summarize natin yan. Ganito kasi yan. Itong si Tumbado, bilang dating tauhan nitong si Guadis na executive ng LTFRB, ay nag-whistleblow na sabi niya may mga katiwalian sa LTFRB o pagbebenta ng prangkisa, ng ruta, at ito ay hindi lang doon sa chief na yon kundi up to hanggang sa Malacanang ang kanyang siguro duda, So, dahil dito sa kanyang pagsisiwalat na ito, nakarating ito hanggang sa hearing sa House of Congress. So, nung hiniring siya doon sa House of Congress, sinabi niya may mga pinakitang conversation, may mga pinakitang kung ano-anong mga evidence ayon sa kanya. Pero later on, bigla niyang binawi at sinabi niya na opinion niya lang yun at gawa-gawa lang niya yung conversation. So, nakapagtataka na after a series of hearing doon sa Kamara, ay bigla niyang binawi ito.
So kung iko-connect natin ito doon sa sinasabi niya mismo, galing sa kanya mismo na up to the Malacanang ang nasa likod nito ng LTFRB corruption na ito, may posibilidad at malaki ang posibilidad na kumbaga na manipula na o nakausap na yung Kamara. Na ito, idiin nyo to hanggang sa makontempt. Just like what happened to Ka Eric and Dr. Loren Badoy. Kasi mismo nga si Coco Pimentel nagtaka na katakataka na biglang binawi. At yung Maribeles Transport Group, 'di ba? Yun yung unang nilapitan nitong si Tumbado na sinabi na may corruption sa LTFRB kaya nga galit na galit sila yung Maribeles Transport Group. Tapos nung binawi, nadismaya itong Maribeles. Kasi kumbaga sabi siya yung lumapit sa amin at sinabing may corruption tapos ngayon biglang binawi at sinabi opinion lang. So kung titignan natin, hindi kaya merong nangyaring pananakot kay Tumbado or merong nangyaring bayaran. So it's either of the two, yun yung nangyari dito. Kaya nga ang nakakalungkot dito na kapag walang support sa'yo, talagang magre-recant ka. Or kapag yung mga gobyerno ay whole of the nation approach yung ginagawa nilang pagmamalabis sa kanilang power, wala ka talagang magagawa kundi bawiin yung mga sinabi mo. So, very dangerous ito. Nangyari din pala ito. 2 months ago na ito 2 months ago. Kaya nga kung nangyari kila kay Eric, talagang mangyayari din sa kahit sinong normal or common tao ito, no? At sinabi, 2 months ago, paiimbestigahan nila, pati yung ombudsman, iimbestigahan ng ombudsman kahit binawi ni Tumbado ito. Ang tanong, nasaan na ngayon yan? Ano yung update dito? 'Di ba? LTFRB, Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Tourism, may mga issue yung mga to. So, halos lahat ng ahensya ng gobyerno natin may issue ng katiwalian. So, paano na yung bansa natin dito?